So, lunchtime na. Nagre-request si Joyce. Naglalambing kung pwede ko daw siya dalan ng tanghalian dahil madami daw siya ginagawa. So, yun yung gagawin natin. So, dinala natin siya ng, ayan bale, binagoongan with rice. Takpan na natin. And then, samahan natin ng ube bread. No? Paborito niya yan eh. Ayan. Ito na tayo sa office ni Joyce. Andala natin siya ng pagkain niya. Yun yung advantage talaga pagka malapit ka lang sa opisina eh. Nagagawa mo yung mga gantong bagay lalo na pag meron kang nababakanting oras. Antay lang natin si Joyce. Pababa na raw siya. Nandito na tayo sa kanyang office. And then, pipick up na tayo ng container doon naman sa may Walmart. Ayan na siya. Okay. Bye! After natin pumunta sa Walmart, pupunta naman tayo sa IKEA pagkatapos kasi may nakita tayong peace lily na plant na mura-mura at saka medyo hindi pa ganun kalakihan. Iniisip ko kasing ilagay yon sa aquarium para pantulong, pangtanggal ng mga nutrients na hindi na dissolve agad-agad. So, kasi di ba bumili ako ng tester, meron akong TDS, no, Total Dissolve Solids. Wow, di ba? At saka pH meter. Yung TDS at saka meron yun na alternative option na nagtetest din siya ng EC or electric conductivity, no? Ibig sabihin pag mataas kasi yun, mataas din kasi yung level of nutrients. Lumabas kanina medyo mataas, nasa 500, dapat below 400. I think mga 300 lang sana ideally or 200. Same rating sana ng TDS. Nagiging scientific na tayo. Anyway, yun nga. Kaya ito, ang gagawin natin, pupunta tayo sa IKEA mamaya para kumuha ng peace lily. Kasi ang peace lily, pag nilubog mo daw sa tubig, yung roots daw niya nag-absorb ng excess nutrients. Ito na, nakuha na natin ang lock and lock glass container. Ang gagamitin lang naman natin dyan is yung parang pinaka-base niya. Kasi yan yung gagawin natin parang pinaka-pot. Para makita natin kung okay pa ba yung substrate, nagiging compacted ba, no? Para clear, no? Salamin, glass material yung gagamitin natin imbis na acrylic, which is yung dati kong ginamit. So ngayon, punta na tayo sa IKEA. Punta na tayo sa IKEA. Parang may maling move pala. May maling move ata tayo. Kasi yung binili kong container, glass lock and lock na glass container. Ano yun eh? $5 with a lid. 2 piraso. And nakakita ko ng medyo mas malaki dito sa IKEA. $3.49 lang. Hindi ko naman kasi kailangan yung lid eh. Kailangan ko lang yung mismo parang glass panel niya. Yung mismo container. Hindi yata magandang decision yung ginawa ko. Pero at least ngayon alam ko na mura dito sa IKEA. Ito yung nakuha ko, bale oh. Rectangular. $3.49. And ito lang naman yung kailangan ko. Hindi ko kailangan yung takip. Yung binili ko kanina, it's brand new daw. So baka pwede pang magamit yun as baunan. Diba? Para hindi naman masayang. And then tingin tayo nung halaman yung peace lily. Oo nga pala, yung peace lily poisonous daw yun para sa aso. So hopefully sa taas naman ng aquarium ko siya ilalagay eh. So I guess it's less risk. Ito nasa baba. Peace lily. It purifies daw din kasi yung air. What do you think of this? Magkano ba to? Siyempre yun ang tanong. Potted plant. Yeah, this looks nice. Ang tanong magkano na lang ang presyo. So, papunta tayo ngayon sa rental unit natin. Dahil kahit weekday, no,
Today is currently Monday, and even though it's weekday, no, hindi tayo kanina, ay magpapa-viewing tayo ng rental property. So, sabi ko nga sa inyo, di ba, binabaan na natin yung ating rental rate, and we further lower it down because of what's happening sa rental market ngayon, which is crazy, by the way. And apparently, pagbaba namin ng rental rate namin. Akalain mo, kahit weekday may nagre-request ng viewing. Kaya ito tayo, magpapaviewing. Diba? Okay ba yung transition natin? Nandito na tayo kagad sa elevator ng ating rental unit. So again, maghahanda na tayo dun sa loob. Bukas lang natin lahat ng ilaw para ma-appreciate nila essentially yung place natin. Sana magbunga na lang sana yung effort na ginagawa natin sa pagpapaviewing, sa pagbaba ng renta. Sana makachamba na tayo, no? Finally, ng ating papaupahin dito sa ating current place. Ayan. Open natin yung ilaw. And everything. Yeah. All the lights. And everything is open. Alright. Anyway, maghahanda na tayo. Antayin na lang tayo nung pag-message sa atin nung mag-review today. And we'll see, no? Tayo naman, gagawin na lang natin kung ano yung kailangan natin gawin, no? Si God na ang bahala sa atin. Ilalapit tayo sa maayos na tenant. And hopefully, no, maging long-term tenant natin dito sa unit natin. So, kakatapos lang natin mag-view ng ating property. These, I guess, applicant, they're actually Filipinos. And sabi nga nila na parang this is one of, I guess, the best units na nakita nila so far. Meron silang tinignan sa may public market, much higher yung rent kasi, di ba, binaba nga namin, nasa 2,500 yung parenta doon. Here, we went down even lower than that. And it's, according to them, it's more well-maintained at mas maayos yung parang upkeep ng ating unit. And so, eto, finish na tayo. We're gonna go head back home and then we're gonna have our dinner. Nauna na kumain sila Joyce kanina dahil nga in-accommodate natin yung nag-request na mag-viewing this afternoon. Well, actually, it's already evening. Sabi nga nung nag-viewing tonight, they're very much 100% sure na. And they're thinking of, nag-aantay na lang sila. Sabi nila, if I can send the application form, they will fill it up and then pass that over to us so we can review it, essentially. So, exciting. No? This is very exciting news. Hindi natin na-expect, no, that we'll be given an opportunity, hopefully, to close. That is if matapos yung requirement natin. Of course, kailangan natin magawa ng mga credit checks and everything. And number one, make sure to do reference check. Para malaman natin kung are they paying on time. And kung meron bang mga concerns, magulo ba sila as a tenant, yung mga ganun. So, kailangan malaman natin yan. Prior natin sabihin na, okay, we're decided, no, paparenta na namin sa inyo itong unit namin. Mukhang makakakuha na tayo ng tenant natin sa ating rental unit. At tonight nga, dahil parang medyo may kasiguraduhan na, ipupunta tayo sa Canada Post para mag-rent ng PO Box. PO Box. So, yung PO Box kasi, yun yung gagamitin namin parang address to communicate with the tenant or the tenant to communicate with us, landlord.
para hindi mo kailangan i-disclose yung iyong main residential address. So, sinusundan lang natin yung mga best practices. Well, essentially, hindi mo naman kailangan talaga magrenta ng PO Box. Kung gusto mong i-disclose kung saan nakatira. Pero sabi nila, para iwas kang problema, magrenta ka ng PO Box. At yung renta is $71 for 3 months. And then may $16 na fee pas deposit para doon sa susi. Nandito tayo sa Garden City and Blundell. Punta natin bali dito yung Canada Post dito sa Shoppers. Alamin natin kung ano yung mga requirements. And then hopefully may slot para hindi naman masayang yung punta natin dito. Ayan bali. Sana merong available. Baka mamaya wala na. Hindi na tayo nakapag-record kasi may privacy issues. Anyway, nakuha natin in what? 10 minutes? No? Marami pa siyang dala. Yeah. 10 minutes. And then we paid 6 months lang muna. Ang fee na binayaran natin is $127 and then may deposit na $15 para doon sa keys. So, kung gusto mo makatipid, mas mura yung 1 year na rent. Dahil almost $200 ang 1 year. Ang half a year is $127. So, kumbaga, dahil testing phase to, doon tayo sa mas sigurado. 6 months. Akuin na lang natin yung excess. I think mga $50 difference yung computation natin na sana na-save natin kung 1 year. Pero since trial, first time, doon na tayo sa mas maikli. Tingnan natin. I-extend na lang natin to a full year after the fact. How I love the city of mine. It never gets me down.